89.9 billion that was impounded from the funds of PhilHealth, they diverted it into projects na wala ngang kinalaman sa kalusugan at hindi urgent, which was already, appears to be PGM. fully funded already by the EXIM, correct. itong Export-Import Bank ng Korea. 174.49 billion. So ano yung urgency na i-transfer mo yung pondo para sa kalusugan ng Pilipino para dito sa bridge project na ito na napondohan na pala ng Export-Import Bank ng Korea? Hindi ba parang palala na ng palala yung naririnig natin na sitwasyon tungkol sa ginawa po sa pera ng PhilHealth? Hello mga kadonatis! Gusto nyo bang mainis pa masyado? Papanoorin natin itong video na to. Anyway, alam naman natin na yung PhilHealth budget, itin-transfer from PhilHealth to unprogram. It means yung mga proyekto na wala pang budget. Pero napag-alaman ng Supreme Court na yung project pala meron ng budget. At ang budget galing sa South Korea na Import-Export Bank, 174 billion pesos. Ngayon yung 90 billion kinuha from PhilHealth para i-fund sa unprogram project nila, which is the bridge in Guimaras. I'm not sure kung saan bridge na yun, pero malalaman natin sa video na ito. Ngayon, nagkabukingan na at hindi nila alam kung paano sasagutin. Ang tanong, saan na kaya napunta yung pera? Panoorin na lang natin yung video. Hindi lamang kasi yung 89.9 billion that was impounded from the funds of PhilHealth na inilipat nga, binalik sa National Treasury for unprogrammed appropriations. Palalawakin ko lang yung they diverted it into projects na wala ngang kinalaman sa kalusugan at hindi urgent. So, infrastructure. Binabanggit itong Panay, Guimaras, Negros. na bridge project, which was, Panay, Guimaras, Negros Island Bridge Project. Diba, Dr. Tony, which was already, appears to be PGM. fully funded already by the EXIM, correct. itong Export-Import Bank ng Korea. 174.49 billion. So ano yung urgency na i-transfer mo yung pondo para sa kalusugan ng Pilipino para dito sa bridge project na ito na napondohan na pala ng Export-Import Bank ng Korea? Hindi ba parang palala na ng palala yung naririnig natin na sitwasyon tungkol sa ginawa po sa pera ng PhilHealth? Ano po? Bakit may urgency? It's campaigning time ngayon mga kadonatics at yung mga congressman, yung pumirma sa impeachment case, siguradong naambunan. Kaya yung speaker, atat na talaga makuha yung pera kasi wala na silang time. 1 month campaign period lang. Pagkatapos niyan, wala na. Kaya ngayon, grabe yung mga satanas. Lahat na lang ng means gagawin nila just to win the coming election. Kasi alam nila, mababawi at mababawi din naman nila yung gastos na yan. 1 year lang mga kadonatics, bawi na agad yan. Ganon kagarapalan yung administrasyon ngayon. Let's continue. Sa press conference ni Justice Carpio, ang tawag dyan technical malversation. Kasi kung naka-earmark ang pera sa PhilHealth, according to the law, ng Universal Healthcare Law at ng Sin Tax Law, earmark yun eh. Hindi mo pwedeng ilipat yan to other projects other than health. Kung fully funded yung infrastructure projects na yan, yung PGN, yung Panay, Guimaras, Negros, yung right-of-way, bridges and everything. Anong sense of urgency? Infrastruktura yan. Pwede magawa yan in 5 years or 10 years at may fully funded na. Ba't kukunin yung sa kalusugan? Yun ang pinaka-urgent matter ng bawat Pilipino. It's crazy. It's absurd. Diba? It's immoral to get the money na kinamamatay ng maraming Pilipino. Araw-araw may nag-heart attack, may na-stroke, naka-cancer. Ang dami naghihirap, ubos ang savings nila. So it's crazy to get the money to infrastructure projects na hindi naman acute ang need. Yes. Peace process, di ba? Dr. Tony, ito lang, just to clarify, kasi di ba 89 billion nga po yung pinag-uusapan po natin, pero yung actual po na na-remit lang po sa National Treasury was only 60 billion kasi di ba napahinto ren, napa-TRO ren, yung dalawa, yung last two, bale yung balance po na 29.9, correct? Yeah. I have the timelines for that. No? Pinasok si Secretary Recto January of 2024. Nung pagpasok niya, February 2024, the Department of Finance released Circular 003-2024 implementing the use of the idle GOCC funds to unprogrammed appropriation. April, dun in a cabinet meeting, dinirect ang PhilHealth to remit 90 billion. Ito na, And then May 2024,
Ang first tranche ay 20 billion. Yes. And then August, Another 10 20. billion. 10. Okay. And then yung kahuli-hulihan, October, doon total of 60 billion. Doon na nag-TRO. Oo. So in Doon na effect, nag-TRO. So hindi na yung last na 30 billion, in effect, ang nakuha nila 60 billion. 60 billion. 2010, Pinasusoli ba yun? 30. Okay. Ano ba yung ano bang specific order ng ating Korte Suprema? Yung nakuha na nila na 60 billion, pinasusoli ba? O TRO na lang na wag na i-release yung Hindi, the pre. rest of it, yung 29.9 Wala na billion? yun. May prayer po ang petitioner, lalo na sina Justice Carpio. Ang tawag doon is status quo ante. Is a legal remedy. Ito nila yung 60 billion. So, ang TRO para itigil yung natitirang 30 billion. Na-i-remit. Oo. Na i-remit. Oo. Oo. Pero merong prayer dyan na isoli nila yung 60 Yung billion. buo. Kasi okay, yung buo na 60 Yeah. billion. Yeah. Yung akin naman, constitutionality ng 2025 budget na Oo. zero subsidy. Oo. Oo, napaka-importante yan kasi first time wala kang budget eh. Pero may prayer pa rin ako na related doon na dapat hindi pwedeng manguha ang other agencies ng pera from PhilHealth. Yeah. Itigil na nila yan kasi rider provision yan na sa GAA na pag sobra ka, paano mo nalaman sobra ay kulang nga? Yan ang una. TRO para maitigil kagad yung zero subsidy. Number 3, i-release kagad nila yung pondo kasi ang dami naghihirap among the prayers na gusto natin. Oh. And then, number 4, mailagay talaga sa batas talaga na guaranteed na i-increase talaga nila yung packages na yan Yeah. na pinapangako nila. Kasi puro pangako, pero wala ka namang IRR na nakikita. Oo. Di ba? So, those are things eh. Nag-increase sila para daw sa outpatient package, emergency. Pero anong timelines po noon? So, those are things na ang hirap po eh, na they're doing this. At mabuti na lang, sabi ko nga, bakit sa Korte Suprema? Para malinaw na nandun yung mga data ng COA, nandun yung actuarial report, nandun yung financial report. Napakahalaga niyan. Para sa ganun, madesisyonan na once and for all about all the PhilHealth issues. Sabi ko, kailangan natin tapusin lahat ito para maayos natin ang ating healthcare system. Grabe. Natatandaan nyo, zero subsidy yung PhilHealth. Wala talagang binigay na budget for this 2025. Ngayon, kinuha pa yung 90 billion. Buti na lang, na-restrain yung 30 billion. Kaya 60 talaga ang nakuha. At gusto ng mga mambabatas na ibalik yung 60. Makikita pa kaya yon? Andun na sa bulsa. Nakadisburse na yun sa mga congressmen at ang iba niya na pamimigay na for vote buying. That's it mga kadonatics. Ang hirap talaga mahalin ng administrasyong ito. Gustong-gusto nating ipaglaban pero wala eh. Yung nakikita natin halos lahat negative. Walang magandang proyekto. Ngayon naman, umi-epal itong si Torre. Gusto ata maging politician or magiging PNP chief. Kaya sinabmit niya yung sarili niya na magiging aso ng administrasyong ito. Lahat ng mga sinasabi sa itaas, ginagawa niya. Parang aso lang talaga itong si Torre. Biruin mo, gustong i-raid lahat ng mga political analysts or mga vloggers against BBM's administration. At ang malala nito, grabe yung patayan, krimen, araw-araw. Pero itong si Torre, nakafocus sa political. First, Kibuloy. Ngayon yung vlogger sa Cebu. Panoorin na lang natin. Mainis kayo dito na nagbanta. Buti na lang, may isang PA mayor na nag-remind sa kanya. Eto, panoorin natin. Matinding batikos ang inabot ni Police Major General Nicolas Torre mula sa isang dating mataas na opisyal ng PNP. Sa halip daw kasi na atupagin nito ang mga tunay na banta at tagapaghasik ng kaguluhan sa bansa, ay mas pinipili nitong makisawsaw sa politika. Isiniwalat ni retired Police General Fillmore Escobar ng PMA Zambezi Class 1991 ang umano'y lantarang pakikisangkot ni Torre sa politika. Sa halip na ituon ang Diwata? atensyon sa tunay na banta sa bayan, ang CPP-NPA-NDF
NDF. Ayon kay Escobar, tila inaabuso ni Torre ang kanyang kapangyarihan habang nakapwesto sa pambansang pulisya, partikular na sa pagsupil sa mga kritiko ng administrasyong Marcos Jr. at sa pagtatanggol sa mga itinuturing niyang political masters. Imbes na tutukan ang paglaban sa insurhensya, binigyan diin ni Escobar na mistulang mas inuuna ni Torre ang pakikisangkot sa politika. Giit niya, ang CPP-NPA-NDF ay patuloy na lumalakas at pumapasok hindi lamang sa mga barangay kundi pati sa mataas na antas ng gobyerno, kabilang na ang Kongreso. Dagdag pa ni Escobar, sa mga ginagawang aksyon ni Torre, hindi maikakaila na siya mismo ang nagdadala ng kahihiyan at kasiraan sa buong hanay ng PNP. Pinakahuling kontrobersiyang kinasasangkutan ni Torre ang pagsalakay ng CIDG operatives sa bahay ng kilalang political vlogger at digital content creator na si Ernest June Abines noong Pebrero 22 taong 2025. Inakusahan si Abines ng umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon at di umano'y paghack sa mga datos ng PNP. Giit ni Escobar, ang dapat sanang pagtuunan ng pansin ni Torre ay ang patuloy na pananamantala ng CPP-NPA-NDF sa kabataan para sa kanilang pekeng revolusyon na madalas nauuwi sa trahedya. Isa sa malinaw na patunay ng patuloy na banta ng CPP-NPA-NDF ay ang nangyaring engkwentro noong Pebrero 15 taong 2025 sa pagitan ng NPA Jaguar Unit at tropa ng pamahalaan mula sa 67th Infantry Battalion sa Sitio Butigan, Barangay San Jose, Boston, Davao Oriental. Matatandaan noong Disyembre taong 2022 pa idineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang rehiyon bilang insurgency-free. Ngunit tila hindi ito batid ni Torre. Ayon kay Escobar, nagbabala sa Escobar kay Torre na huwag abusuhin ang pansamantalan niyang kapangyarihan. Anya tila hindi batid ni Torre na ginagamit lamang siya ng mga politikong kanyang pinaglilingkuran at kapag nakuha na ng mga ito ang kanilang nais, maaring makalimutan na siya. Pinakamalungkot anya ang magiging wakas ng karera ni Torre kung paano siya maaalala ng publiko tulad ng pagiging simbolo nito ng kalupitan at paniniil. Ayan sa'yo, Ama ni Diwata. Ikaw kasi, sobrang kupal mo, umiepal ka palagi. Time will come, pagpalit ng administrasyong ito, he will be remembered no more. Akala kasi niya na magiging PNP chief din siya, kaya ganun yung kaepalan niya. Time will come, you will regret this. Sana naman itong pamilya ni Torre, they should remind him to remain neutral. Ay nako, sa panahon ni Tatay Digong, walang mga ganun ng mga vloggers na against sa kanya na pinipersecute niya. Ngayon, iniisa-isa. Remember, sa Congress, sa House of Representatives, gustong ipatigil ang mga Duterte vloggers. Ngayon, iniisa-isa na. Dictator, silent martial law. That is exactly what is happening right now. Mga Kadonatics, like and comment down below kung ano sa tingin nyo ang nangyayari ngayon. Bye-bye.